Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yan ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Di na kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Di na kayang mawalay sa piling mo, O Jesus. Kaya nahanap-hanap ka at sa'yo'y sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Di na kayang mabuhay kung wala ka, O Diyos. Di na kayang mawalay sa piling mo, O Jesus. Kaya nga hanap-hanap ka at sa'yo'y sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Kaya nga hanap-hanap ka at sa'yo'y sasamba. Kaya nga ang nais ko ay makapiling ka upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka, upang muling mayakap ka. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Ako po ay bumabati ng isang maligayang bagong taon po sa inyo pong lahat. At muli po sa umagang ito, isang panibagong taon na ating pong kakaharapin. Tayo pong muli ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. At
isang pag-aaral na magbibigay po sa atin po ng encouragement para po sa ating pong panibagong taon na ating pong kakaharapin. So, bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sa iyo pong katapatan, sa iyo pong kadakilaan, Panginoon, at sa iyo pong pagmamahal, Ama, sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po muli sa panibagong taon na amin pong kakaharapin, O Diyos, at muli sa amin pong pakikinig at pag-aaral ng iyo pong mga salita. Panginoon, patuloy pong dumaloy, Panginoon, ang mga sariwang kapahayagan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo pong buksan ang puso ng bawat isa sa amin upang lubos po naming maunawaan ang mensahe na nais mo pong ipahatid sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at amin pong inaanyayahan ang iyo pong kapangyarihan at ang iyo pong banal na Espiritu Santo sa amin pong pag-aaral. Salamat po, Ama, pinupurit, sinasamba, niyadakila at iniwalhati ka po namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po, natapos na po ang ating pong 2023. Ayan po na marami pong mga pangyayari at naganap sa ating pong mga buhay. Marami pong mga pagsubok. Amen po ba? Pagsubok sa pamilya, mga pagsubok sa ating pong mga paglilingkod, maging sa ating pong mga personal na buhay, at maging sa ating pong bansa, at hindi lang po sa ating pong bansa, maging sa buong mundo. Sabi nga, ang year 2023 ay sinasabi po nilang ito raw po ay it's a roller coaster, na sinasabi nga na talagang yung mga pangyayari ay kahindik-hindik at talaga pong maraming nangyari at naganap na talaga pong hindi po halos makapaniwala ang lahat, at marami pong mga pangyayari at naganap na talaga po ang iba po ay hanggang ngayon na alam po nating dumating na yung year 2024 ay talaga pong hindi po natin maaring iwan doon sa 2023, kundi ang katotohanan po nito ay haharapin pa rin natin ngayon pong 2024. But alam po natin year 2023 ay hindi po nagpabaya ang ating pong Panginoon. Naranasan po natin ang kadakilaan ng Diyos, ang habag ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? But ngayon pong 2024, muli po tayo po ay sama-sama pong magsisimula. Amen po ba? Isang panibagong simula para po harapin natin lahat yung panibagong taon na kakaharapin ng buhay ng bawat isa. Amen po ba? But sinasabi ko po nga kanina, hindi po maikakaila at hindi po maitatanggi na bago po nag-end yung year 2023 ay marami pong mga pangyayari at naganap, mga sitwasyon, yung bang sinasabing mga suffering, pain, trouble na kinaharap ng bawat isang mga trahedya. Ayun po ay muli ngayon po 2024 ay hindi naman din po maaaring hindi po natin kaharapin dahil yun po talaga ang katotohanan. Amen po ba? Kaya nga po sa umagang ito ang ating pong topic po ay hope in the midst of affliction. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. So, sinasabi po dito sa ating pong talata na ating pong binasa, sinasabi pong napakatatag po ng pag-ibig ng ating pong Panginoon at kailanman ang kanya pong awa at habag ay hindi po
nawawala, hindi po nagwawakas. Ito po, ang biyaya at habag po ng Panginoon ay, ito po ay lagi pong sariwa, ito po ay lagi pong bago. Amen po ba? So, napakadakila po ng katapatan ng ating Panginoon. At pinaparimain po ng talatang ito sa buhay ng bawat isa na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay wala pong hanggan, at ang ito po ay sinasabi nga po, sabi ko nga po kanina, ito po ay lagi pong bago. Kaya po, ang mensahe ng pag-asa at kapanatagan, lalo na po sa panahon ngayon, ay lalo po nating kailangan dahil marami pong mga sitwasyon at marami pong mga tao ngayon na talaga pong nandun po sa kawalan na ng pag-asa, nandun po sa sobrang sakit na kanila pong pinagdadaanan, nasa pagdurusa, at ang iba po ay nasa matindi pong trahedya, pagsubok. Amen po ba? Yung mga bansa ay naglalaban-laban po at hindi naman po lingid po sa atin pong lahat yan, yung mga pangyayari at nagaganap at hanggang ngayon po ay nangyayari po. Amen po ba? But ito pong may akda ng lamentation or panaghoy na si Jeremiah po ay ito pong mga panahon na ito, sila rin po ay dumadaan po sa matinding pagsubok. Ang kanila pong bansa ay dumadaan po sa matinding trahedya at pagdadalamhati. But sa kabila po ng sitwasyon na ito ay napanatag ang kalooban ni Jeremiah dahil nakita niya po sa kaalaman na ang pagmamahal at awa ng Diyos ay magpasawalang hanggan. Wala pong katapusan. Kaya ito pong talatang ito ay mabisa pong pagpapaalala na ng pagmamahal ng Diyos, ang awa ng Diyos ay nandyan po palagi sa atin. Kailanman ay hindi po nawawala. Amen. Kaya in the midst of affliction, the Lord's great love. Amen po. Napakadakila po ng pag-ibig ng Panginoon. At sa gitna po ng trahedya, sa gitna ng mga pagsubok, sa kabila ng mga sitwasyon, mga laban, yung sobrang yung sakit na nararamdaman, amen, mga sinasabing mga sakripisyo, minsan naiisip ng tao na para bagang malayo na sa kanila ang Diyos. Naiisip na nila na para bagang pinabayaan sila ng Panginoon at nawawalan na sila ng pananampalataya sa Diyos. Kapatid, kung yan po ang iyo pong kaisipan sa mga oras nito, huwag po nating maisip yung mga ganyang bagay po. Dahil isipin po natin na ang pagmamahal ng Diyos po ay naandyan po palagi sa atin. Huwag pong sumagi sa ating pong kaisipan ni matukso or ma-entertain sa ating kaisipan na ang Diyos ay tila ba wala nang malasakit sa atin. Amen po ba? So, dakila po ang pagmamahal ng Diyos. Isaisip po natin na dakila po ang Diyos. At ito pong atin pong pinag-uusapan sa umagang ito, yung talata na atin pong pinag-uusapan ay patuloy pong nagpapaalala ng pagmamahal at kadakilaan ng Panginoon. At sa paglipas ng mga taon, ang pag-ibig po ng Panginoon ay patuloy pong nahahayag sa atin. Amen po. Ibig sabihin, patunay lamang na matatag at hindi po natitinag ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? So, ibig sabihin, walang anumang bagay na imposibleng makakaalis sa atin o makakapaglayo sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? So, sabi po dito, Romans chapter 8, verse 38 to 39, "For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in our creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord."
Amen po ba? So, sinasabi nga po dito na natitiyak natin na wala pong makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Kahit ano pong bagay ang mga nangyayari ngayon sa atin, sa buong mundo, hindi po yan ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, lahat, lalo na po, tayong mga anak ng Diyos, lahat ng sumusunod sa Panginoon, lahat ng sumusunod sa pagmamahal ng Diyos ay napakahalaga po na ito po ay manatili sa ating pong puso, sa ating pong isipan. Amen po ba? So, nandyan po lagi ang pagmamahal ng Diyos. Roma 8 chapter 18, the pain that you have been feeling cannot compare to the joy that's coming. Kaya sabi ko nga po kanina, ano man yung mga sitwasyon na pinagdadaanan, mga tiisin, mga suliranin, hanggang ngayon sa kasalukuyan, hindi po kayang ikumpara at hindi po maihahambing doon po sa kalwalhati ang mahahayag po sa atin balang araw. Amen po. Amen po ba? Kaya, in the midst of affliction, His compassion never fails. So, yung habag ng Diyos kailanman ay hindi po nagkukulang. Amen po ba? Ang habag ng Diyos, ang awa niya, ayan po ay bunga ng kanya pong pagmamahal. Amen po. Dahil ang kanya pong pag-ibig ay matatag at walang hanggan at wala pong katapusan. Ni ang kanya pong habag ay wala pong hangganan. Amen. Ganun po ang ating pong Diyos. Amen. Ganun po ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen po ba? So, in the midst of affliction, God's mercies are new every morning. Amen. Ang awa at habag ng Diyos ay bago po lagi. Amen. Ang awa at habag ng Diyos ay bago tuwing umaga. Sa tuwing gigising po tayo, panibagong araw, panibagong umaga, God's mercies are new. Amen. Ang awa ng Diyos ay laging bago. Amen po ba? Ito po ay pagpapakita pa rin po ng isang bagong, isa pang paraan ng pagpapakita sa atin ng awa ng Diyos. Hindi kailanman, ang awa ng Diyos, hindi kailanman nauubos. Amen. Tulad ng mga naririnig natin, yung mga hugot line ngayon na sinasabi nilang ubos na sila. Parang lagpas-lagpasan na yung mga sitwasyon at kalagayan nila. Para bang tila ba hindi na nila kaya. Nauubos na sila. Kapatid, tandaan mo, anuman ang sitwasyon mo, ang Panginoon, ang awa at habag ng Diyos nandyan palagi. Ang Diyos kailanman hindi nauubos. Amen. Gaano man kadalas ang iyong pagkabigo, gaano man kadalas na ikaw ay nasasaktan, gaano man kadalas na ikaw ay nasusugatan, nahihirapan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. Umasa ka sa habag ng Diyos. Amen. Marami pa ang darating para sa atin, marami pa ang darating para sa iyo sa araw ng bukas. Amen po ba? Hindi nauubos ang Diyos. Kailanman ang awa at habag ng Diyos ay hindi nauubos. Amen. At kung tayo man ay nagkukulang, amen, tayong mga mananampalataya, tila ba paulit-ulit na nagkukulang, nagkakasala, nagkakamali, andyan po ang awa at habag ng Diyos. Amen po ba? Pero hindi po ito pre-card na maaari po nating abusuhin. Amen. Hindi po ito lesyansya para tayo po ay magkasala, gumawa ng kasalanan, na kahit anong gustuhin natin po pwede. Hindi po.
Amen po ba? Bakit po? Sinasabi nga po ni Apostol Pablo, di po ba sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So wala na po yung dati po nating pagkatao. Tayo po ay bago na. Amen po ba? Kaya po yung awa at habag ng Diyos sa atin po, ibig sabihin, ito po ay opportunity na tayo po ay makabalik sa Diyos. Kung tayo may nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, yung awa at habag ng Diyos ay isa pong malaking oportunidad sa ating lahat para po tayo po ay makabalik sa Diyos. Amen po ba? Pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. But sabi nga, itong mga pagkakataon na ito ay hindi po natin dapat abusuhin. Amen po. 1 Peter chapter 1 verse 3, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So lagi po nating pasalamatan ang Diyos. Amen po ba? Dahil sa habag at grasya na ibinibigay niya po sa atin, yung pagkakataon na ibinibigay niya po sa atin, yung dinudulutan niya tayo ng pag-asa. Amen po ba? Isang panibagong buhay. Amen. Sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Amen po ba? In the midst of affliction, God's great faithfulness. Ang katapatan ng Diyos. Amen po ba? Dakila ang katapatan ng Diyos. Amen. At dito po sa ating pong huling bahagi, sa kabuuan po ng ating pong konteksto, sinasabi nga sa kabuuan, we receive mercy and compassion. Not because we are faithful, but because God is faithful. Amen. Tumanggap tayo ng awa at habag ng Diyos. Tumatanggap tayo ng awa at habag ng Diyos. Hindi dahil tapat tayo, kundi dahil tapat ang Diyos. Amen po ba? Ang katapatan niya sa kanya pong mga pangako ang nagbibigay daan sa atin na matanggap ang kanyang awa at para tanggapin ang kanyang awa. Amen po ba? Ano man ang kasalanan natin, ano man ang ating mga pagkukulang, lalo na nung year 2023, ang dami nating pagkukulang, ang dami nating pagkakamali, but nandyan po ang awa ng Diyos sa atin. Andyan ang kapatawaran ng Diyos sa atin. Amen po ba? Gusto na ng Panginoon, tayo po ay lagi pong bumabalik sa Diyos, nagpapakumbaba sa Panginoon. Amen. Huwag tayong mag-atubili, huwag tayong mag-alinlangan na lumapit sa Panginoon. At handa po tayong patawarin ng Panginoon. Nandyan ang pangako ng Panginoon na ang mga anak niya ay handa niyang patawarin sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali at pagkakasala. At ito po ang nakita po ni Jeremiah. Nakita niya po yung sinag ng araw. Tulad ng araw sa isang umaga, panibagong umaga. Amen po ba? Nakita niyo yung sinag nito, yung liwanag nito. Amen. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, ng kanilang kalalagayan na nakapalibot po sa kanila, nakita niya yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nawa po, kapatid, nawa po, ito rin po yung makita po natin. Yung dakila ang pagmamahal ng Diyos. Amen. Napakalawak ng awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Ito po ay kusang loob na ibinibigay ng Diyos. Yung kanya pong awa at habag sa mga anak niya. Amen po ba? Kapag humihingi tayo, hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Nandyan po ang Panginoon. Amen. Amen. Napakatatag ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Yung kanyang awa. Amen. Napakalaki po kaysa sa ating mga pagkukulang, kaysa sa ating mga pagkakasala. Mas malaki
ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Kaya po ngayon po, isang panibagong taon na ating pong kinakaharap ngayon pong 2024. Amen. Linisin po natin ang ating pong mga sarili. Layuan po natin ang pagkakasala. Amen po ba? Amen. At para ito pong panibagong taon ay makaharap po tayo ng matibay at matatag ang ating pong loob. Amen po ba? Walang kinakatakutan, walang pangamba. Dahil naniniwala tayo at nananampalataya tayo, nararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Amen po ba? Lalo na tayo mga Kristiyano, tayo po ay nasa ilalim ng biyaya at habag ng Panginoon. Amen. Nandyan ang ating pong pag-asa sa Diyos. Amen. Na ibinibigay ng Diyos sa atin ay lagi pong bago. Amen po ba? At tayo po ay ipanatag natin ang ating pong kalooban, ang ating pong mga puso. Amen. Dahil ang Diyos po ang nagbibigay po sa atin ng pag-asa. Iingatan po tayo ng Panginoon. Iingatan po tayo ng kanyang pagmamahal. Amen. Kaya ngayon po ay patuloy po nating ugaliin. Kung nagbabasa na po tayo ng Biblia, mas lalo pa po tayong magpahubog. Amen. Mas lalo pa tayong magbasa, magdili-dili ng salita ng Diyos. Dahil dito po, sa salita ng Panginoon, dito po natin makikita ang kanya pong mga pangako upang ito po sa panibagong taon na ito ay makakaharap po tayo ng dala-dala po ang pagpapala ng Diyos, dala-dala po ang pag-asa na nagmumula sa Diyos. Amen po ba? Kaya pahintuin po natin yung mga gawa ng kaaway sa ating pong buhay. Amen. At tayo po ay lubusan pong manampalataya sa Panginoon. Talunin natin yung kanya pong mga pandaraya. Talunin po natin yung mga pandaraya ni Satanas, yung kanya pong mga panliling lang sa ating pong mga buhay. I-overcome po natin ang ating pong mga kinakaharap na mga sitwasyon at kalagayan. Amen. Huwag po tayong lalayo sa presensya ng Panginoon. Amen. You can start this new year renew. Amen po ba? Kaya muli po ay maraming pong salamat sa inyo pong lahat. At isang panibagong taon po, ako po muli ay nagbabati sa inyo ng isang maligayang bagong taon. At to God be all the glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, muli, patuloy po kami nagpapasalamat, O God, sa umagang ito, na kung saan, Lord God, salamat sa salita mo na aming na-receive, Panginoon. At higit sa lahat, patuloy kang kumilos, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. At patuloy ko nga po itinataas sa iyo, O God, ang taong 2024, O God, na kung saan patuloy, O God, ma-prepare ang aming mga puso, Panginoon, sa muli, Panginoon, pagtahak ng year 2024. Higit sa lahat, Lord God, patuloy magkaroon ng humble heart, Panginoon, sa lahat, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, patuloy kang kumilos sa bawat anak mo, O God, na patuloy umaasa sa iyo, Panginoon. Lord, lahat kami, Panginoon, ay umaasa sa iyo na magiging maayos ang pagpasok ng year 2024 at higit sa lahat, Panginoon, ang aming puso, Panginoon, ay patuloy namin binibigay at pinagkakatiwala sa iyo, O God. Higit sa lahat, patuloy kami, Panginoon, magpakumbaba at higit sa lahat, sundin ang nais mo para, Panginoon, ang bawat buhay namin, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon. Alam namin, Panginoon, 2024, O God, ibubuhos mo ay yung mga
pagpapala, Panginoon, sa lahat ng anak mo na patuloy, Panginoon, nagpapakumbaba at higit sa lahat, nagsusumamo sa iyo. Salamat po, O God, sa oras na ito. Balutan mo po ng Banal Dugo ang lahat ng mga salita na napakinggan namin. Higit sa lahat, ang aming puso, Panginoon, ay maiprepara at higit sa lahat, sundin namin, Panginoon, ang bawat ministeryo, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat po, O God, sa umagang ito, walang maitaas, walang maparangalan, kundi ikaw lamang, O God. Muli, sa iyo ang lahat ng papurit, pagsamba at pasasalamat sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.